Praise the Lord. Blessed evening po sa ating lahat and welcome po dun sa mga first-timers po natin. Welcome to Bible Study Bites Online where we dive into God's Word, grow in faith, and build a strong community in Christ. May we feel the presence of the Lord saan man po tayo naroroon, kahit ito po ay online gathering, kayang-kayang iparamdam ni Lord yung kanyang presensya. That is not impossible because we are serving an omnipresent God. Kaya niyang abutin saan man po tayong dako naroroon, Luzon, Visayas, or Mindanao, or kahit kayo po ay nasa overseas. If you can, feel free to open your camera para mas magkakitaan po tayo ng ating mga pogi at mga magagandang mukha. Prepare your notebook and ballpen para makapag-jot down po kayo ng mga personal revelation sa inyo ni Lord at yung kanyang mga personal na pagtuturo po sa inyo at para meron tayong ma-share mamaya sa ating takeaways. And don't forget to utilize our Zoom chat box as well as your screen for a much better Bible Study Bites online experience. Sa mga first-timers po na umattend po, ako po si Brother Ren at ginagana po namin itong Bible Study Bites online every Thursday, 7 p.m. So start na po tayo sa ating gawain. Nawa ang ating mga puso ay ready na tumanggap ng pagtuturo mula sa ating Panginoon. But before we start now dun sa message na aking i-deliver, tayo po muna ay mag-pray, hingi tayo ng guidance ng ating Panginoon. Let's close our eyes and bow down our heads. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We bless your name, O Lord. We glorify, we magnify your name, Jesus. Thou art worthy to be praised sapagkat ikaw ay mabuti, tapat, dakila sa amin pong mga buhay. Your love is unconditional, Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat muli meron kaming ganitong pagkakatipon kung saan muli po kaming makakapakinig po ng iyong mga salita na alam po namin ang dulot nito sa amin ay benepisyo na makakatulong upang higit na mapalapit yung relasyon po namin sa aming Panginoong Hesus. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo kaming magtaglay ng puso na teachable, puso na kagaya sa isang sponge na very absorbent sa iyong mga salita. Upang yung mga salita mo, Panginoon, yung maghatid sa amin ng conviction, yung mga salita mo, Panginoon, yung maghatid sa amin ng pagtutuwid kung meron mang mga baluktot sa aming pamumuhay. Yung mga salita mo yung maglinis po sa amin kung merong mga dumi, mantsa na dapat mabura sa aming pagkatao. Dalangin po namin na kami iyong samahan, saan man po kami naroroon. Iparamdam mo po yung yakap mo, iparamdam mo po yung pagkilos mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na omnipresent. Kaya saan man kami naroroon, Panginoon, kaya mo kaming bisitahin. Kaya mong i-touch yung aming mga puso. Kaya naman dalangin po namin, Panginoon, sa gabi po na ito, malaya kang kumilos, maging sa mga device, equipment namin gagamitin, Panginoon, internet connection po namin, Panginoon, lahat ng ito ay maging smooth, maging anointed ang aking pananalita ng iyong mga salita, Panginoon, upang ito ay talagang tumagos sa puso ng mga makikinig. And Lord, dalangin po namin, lahat ng ginagawa po namin dito sa Bible Study Bites Online ay maghatid ng confusion sa camp ni Satan. Maghatid ng chaos, Panginoon. Make us invisible to the eyes of the devil, maging sa kanyang mga cohorts, Panginoon, upang malaya kaming makapaglingkod sa iyo sa oras po na ito. Maraming pong salamat sa iyo po namin idinededicate, ipinagkakatiwala ang kabuuan ng Bible Study Bites online. Makapangyari yung kalooban mo at patuloy na ibinibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan na may kasamang pagpapasalamat. In Jesus' mighty name and all say, Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan, salamat po sa ating Panginoon sapagkat yun nga, muli na naman tayong naririto sa kaniyang gawain para pagsaluhan yung pinakamasarap na pagkain sa lahat. At ito po yung salita ng Diyos. Praise God. Pag pinag-uusapan po yung salitang kaibigan,
or friends, when we hear the word friends or kaibigan, ano o sino yung unang pumapasok sa ating isipan? Puwedeng ang pumapasok sa isipan po natin ano, mga childhood friends, mga kalaro mo dati ng tagu-taguan, mga kalaro mo dati ng tumbang preso, kalaro mo dati ng Chinese garter or 10-20. I'm not sure kung, familiar pa 'yan sa generation ngayon. Ang alam na lang yata ng mga, nasa generation ngayon is puro, online games or cellphone games. Kapag pumapasok sa isipan natin or kapag naririnig natin yung word na friends or kaibigan, ang pumapasok ba sa isipan natin is yung mga naging best friends natin or yung best friend natin sa panahong kasalukuyan? Mga close friends na meron po tayo. Kasi minsan may mga category pa yung kaibigan natin, 'di ba? Ito best friend ko 'to, ito close friends ko 'to, ito ganyan, ito ganyan. Or ang pumapasok sa isipan natin when we say the word when we hear the word kaibigan or friends is yung mga high school friends natin, mga kaibigan natin from work or yung ating mga colleagues. Sila ba yung pumapasok sa ating, isipan? Or possible naman na pumapasok sa isipan natin when we hear the word kaibigan or friends is yung mga kaibigan natin sa loob ng church. Lahat tayo may kanya-kanyang kaibigan. Naniniwala naman po ako do'n ano, lahat tayo may mga maiisip tayong tao. Possible nga sa oras na ito when I say the word kaibigan or friend, may mga picture na ng mga tao na talagang nagpo-pop agad sa inyong mga isipan. So lahat tayo may kanya-kanyang kaibigan. Nakakalungkot naman yung buhay mo kung wala kang tinatawag na friends or kaibigan. Kung wala kang kaibigan tapos umattend ka dito sa Bible Study Bites online. Nandito ang online community ng Bible Study Bites para maging kaibigan mo. Hindi lang kapatid sa pananampalataya, hindi lang brothers, brethren in Christ, but you also have friends dito sa Bible Study Bites online. Kasi nakakaawa ka naman kung wala kang kaibigan, kung wala kang tinatawag na circle. At ang kaibigan nagsisilbing sandalan. Nagiging sandalan po natin ano, sa mga panahon na hirap na tayo. Sa mga panahong kailangan natin ng balikat na maiiyakan or balikat na, yun nga, masasandalan. Yung mga kaibigan nagsisilbing takbuhan po natin sa mga panahong kailangan natin ng mapaglalabasan ng bigatin, ng mga sama ng loob na meron tayo dito sa ating mga dibdib. Sa mga panahon na kailangan natin ng kakampi. May away sa loob ng pamilya, takbuhan si best friend. Kay best friend mag-o-open ng mga hinaing lalo sa loob ng tahanan. Tonight, sa gawain po na ito, muli nating balikan yung isang pangyayari sa New Testament kung saan pinatunayan ng apat na lalaki yung pagmamalasakit nila sa kanilang kaibigan. Although hindi naman talaga specifically nabanggit na sila ay magkakaibigan, pero tingnan natin yung gesture na ginawa nila para dito sa paralitikong lalaki, dito sa paralisadong lalaki. Ito ay gesture na nagpapakita ng pagmamalasakit sa isang kaibigan. So paki-utilize po yung inyong mga screen ano. Title ng ating message sa gabing ito, ang tunay na kaibigan. So babasahin natin yung passage from Mark chapter 2 verses 1 through 12. So medyo mahaba-habang Bible reading ito kaya maganda rin ito kasi kung hindi ka nakapagbasa ng Bible today, ayan, wala kang choice ngayon kundi magbasa ng Mark chapter 2 verses 1 through 12. So utilize nyo po yung screen po ninyo. Nilagyan ko yan ng pinaka-title itong passage na The Faith of the Four Friends. So basahin po natin itong mga verses na sa loob ng Mark chapter 2 verses 1 through 12. Sabi dito sa verse 1, several days later, Jesus came back to Capernaum. The report went out that he was home. So si Jesus Christ, after ng ilang araw daw, bumalik si Jesus Christ dito sa lugar na ang tawag ay Capernaum. Saan ba galing si Jesus Christ? Kasi Jesus had been traveling throughout Galilee. Palibot-libot siya sa Galilee. Why? Hindi para maggala, hindi para magliwaliw. He is traveling throughout Galilee to preach the word of God.
to teach about the kingdom of God and to heal people na merong sakit at karamdaman. So talagang yan yung earthly ministry ni Jesus Christ. Talagang nilaan niya yung kanyang buhay, inilaan niya yung kanyang oras para sa mga gawain na may kinalaman sa kingdom of God. Sabi diyan, oh, the report went out that he was home. So kumalat yung balita na si Jesus Christ ay nasa isang specific na bahay. Verse 2, many people had gathered. There was no room left. Even in front of the door, Jesus was speaking God's word to them. So talagang jam-pack itong bahay na ito hanggang sa labas. Maraming nakapakinig sa mga himala na ginagawa ng ating Panginoong Jesus. So he was a very famous during his time up until ngayon naman. At praise the Lord at sikat ang ating Panginoong Jesus, no? Pero nung time ni Jesus Christ, huwag niyong isipin na konti lang yung sumusunod sa Kanya, konti lang yung nagpa-follow sa Kanya. 'Di ba nagpakain nga siya ng 5,000 men. Men lang 'yon, hindi pa kasama dun yung mga babae, hindi pa kasama sa bilang yung mga bata. So, kung iisipin natin, possible umaabot ng 10,000 plus yung mga sumusunod kay Jesus Christ. So, can you imagine kung gaano ka-jam-pack itong bahay na kinaroroonan ni Jesus Christ? Sabi diyan, there was no room left, even in front of the door. Talagang hindi magkamayaw yung mga tao, talagang siksikan, wala na silang madaanan kahit sa mismong pintuan. And verse 3 ng Mark chapter 2, four men came to him carrying a paralyzed man. At ito na nga yung apat na magkakaibigang lalaki. Meron silang bit-bit-bit-bit na kaibigan nila na isang paralisadong lalaki. Next verse, verse 4. Since they could not bring him to Jesus because of the crowd, so hindi nga nila madala ng malapitan kay Jesus Christ yung bit-bit nilang paralyzed man dahil nga jam-packed, talagang crowded yung lugar, they made an opening in the roof over the place where Jesus was. So tingnan niyo yung effort nitong apat na magkakaibigan. Gumawa sila ng daanan. Walang madaanan na pintuan eh, clog eh. Talagang traffic, jam pack. So umakyat sila dun sa bubong ng bahay, binakbak nila yung bubong kasi mga possible during at that time mga gawa sa clay or mud yung mga bahay sa Israel, ano. So madaling bakbakin, binakbak nila 'yon at sabi diyan, then they lowered the cot on which the paralyzed man was lying. At inihugos nila, ibinaba nila yung lalaking paralyzed doon sa kinaroroonan ni Jesus Christ. So siguro yung mga tao nung time na yan talagang napatingala. Imaginein mo naman biglang nawasak yung bubong ng bahay na kinaroroonan. Sigurado nanlaglag yung mga alikabok, mga tipak-tipak nung clay or nung mud. So siguro napatingala sila. Kahit si Jesus Christ, sigurado napatingala siya at nakita nila yung inihuhugos or ibinababa na lalaki na nasa kanyang higaan. Possible nasa kanyang banig. Yun yung ibig sabihin ng cut dyan. Ibinababa siya nung apat na lalaki. And then, verse 5 and 6, when Jesus saw their faith, he said to the man, friend, your sins are forgiven. Tingnan nyo, no, nung nakita ng Panginoong Yesus yung pananampalataya nila, and for sure may pananampalataya din itong paralisadong lalaki. Kasi hindi naman siya magbibigay ng consent na dalhin siya kay Jesus Christ kung wala siyang faith na kaya siyang pagalingin ng Panginoong Jesus. Ang ganda ng pagkakatawag sa kanya ng Panginoong Jesus. Sabi diyan, friend, kaibigan. Imagine mo no, Panginoong Jesus, tatawagin kang kaibigan. Kaibigan, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad. Hindi sinabing your sin. Sabi niyan, your sins are forgiven. Some experts in Moses' teachings were sitting there and they thought. So nangagsang usapan yung mga pariseyo, mga religious leaders, ang mga nandun din sa mga kinaroroonan ni Jesus Christ every time na siya ay may ministry. Hindi mga followers, hindi lang mga believers, kahit mga bashers nandun. 'Di ba ganyan din naman kahit sa panahong kasalukuyan, hindi lang mga supporters ang nandun sa isang event, kahit yung mga bashers nandun. Bakit nag-aabang sila ng mga maipupula, nag-aabang yung mga bashers ng pwede nilang gamitin laban dun sa isang tao. Sa pagkakataong ito, naghahanap sila ng pwedeng ipula or magamit laban kay Jesus Christ. So sabi dito, they thought, itong mga religious leaders na to, mga Pharisees, why does he talk this way?
He's dishonoring God. Who besides God can forgive sins? Why does he talk like this? Bakit siya nagsasalita ng ganito, tong Jesus na to? Bakit siya nagpapatawad ng mga kasalanan? Kasi sinabi ni Jesus Christ, kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. That's blasphemy. Yan ay panunungayaw. Dapat ang may karapatan lang na magpatawad ay ang Diyos. Pero sino tong Jesus na ito na nagsasabing pinatawad na itong paralitikong ito sa kanyang mga kasalanan? At once, Jesus knew inwardly what they were thinking. Alam ni Jesus kung ano yung murmurings na nakakapangyari. Alam niya yung sinasabi, alam niya yung laman ng puso ng mga Pharisees, ng mga religious leaders na nandoon ng time na yon, yung mga nagbubulong-bulungan. He asked them, why do you have these thoughts? Bakit ganyan yung iniisip ninyo? Ba't ganyan yung laman ng puso ninyo? Verses 9 and verse 10, is it easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, pick up your cot, and walk? I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Then he said to the paralyzed man, verses 11 and 12, I'm telling you to get up, pick up your cot, and go home. Yung paralisadong lalaki, he got up, immediately picked up his cot, and walked away while everyone watched. Yung paralisadong lalaki, tumayo siya at umalis habang ang lahat ay nakatulala, astonished dun sa kanilang nakita. Everyone was amazed and praised God, saying, we have never seen anything like this. I'm not going to expound dito sa miracle na ginawa ng ating Panginoong Hesus patungkol dito sa paralisadong lalaki. Ang tututukan lang natin ng pansin dito is yung ginawa nung apat niyang kaibigan. Ano yung makikita natin sa pangyayaring ito? Bilang tao, tayo ay nangangailangan ng kaibigan. Pero alam niyo po, ibang ibang level, ibang antas kapag ang kaibigang natagpuan mo ay yung kaibigang maglalapit sa iyo sa Panginoon. At sila yung kaibigan na dapat mong i-appreciate. Sila yung mga kaibigan na dapat mong pakaingatan. Itong apat na lalaki na nagbitbit dito sa paralisado, paralitikong lalaki, dahil sa care, pagmamalasakit nila sa kanilang kaibigan, sila mismo yung nagdala sa kanya kay Jesus Christ. At ganun din po sa buhay natin. Ang mga tunay na kaibigan, sila yung maglalapit sa atin sa Panginoong Hesus. Ang tunay na kaibigan, hindi sila yung maglalayo sa'yo sa Panginoon. So, if someone is always encouraging you to attend sa mga gawain ng Panginoon, like this, ito po ay online community via Zoom, pero nawa nakikita natin na ito po ay gawain ng Panginoon. And if someone is always encouraging you na umattend sa ganitong gawain, attend tayo sa Bible Study Bites online via Zoom. Someone is encouraging you to pray. Someone is encouraging you lagi na umattend sa church kapag nakakalimot ka na. Someone is encouraging you to do your devotion. Someone is encouraging you to read your Bible. Sila yung kaibigan, tunay na kaibigan na dapat mong tinetreasure. Sila yung mga tunay na kaibigan na dapat mong pinaka iniingatan. Dahil sila yung kaibigan na naglalapit sa iyo sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Bakit kanila inilalapit sa Panginoon? Dahil ba pakialamero sila? Yes. When we say the word pakialamero, pakialamera, ang root word niyan ay pakialam. May pakialam sila sa iyo. Yung kaibigan mong yan na lagi nag invite sa'yo sa gawain ng Panginoon, may pakialam siya sa'yo. May concern siya sa eternity mo. May concern siya sa eternal life mo. Alam mo kung bakit? Dahil ayaw niya na yung friendship nyo ay hanggang dito lang sa lupa. Ayaw niya na yung friendship nyo hanggang dito lang sa lupa. Ayaw niya na earthly friendship lang yung meron kayo. Ang gusto ng kaibigan mong yan, makasama ka niya sa langit. Gusto niya yung friendship nyo hanggang dun sa langit. At yun po yung masarap na kaibigan.
At ganun yung tunay na kaibigan, yung kaibigan na ayaw niyang sa impyerno mapupunta, yung itinuturing niyang kaibigan. May ipe-play po akong video, siguro mga nasa 4 minutes to 4 to 5 minutes. Medyo mahaba-haba ng konti. At may pagpapauna na ako sa inyo, no? Disclaimer, medyo disturbing itong video na ito. Somehow, but this is an eye-opener. Nung bago-bago akong Christian, 2014, at nakita ko tong video na ito, talagang iba yung naging impact nito sa akin bilang bago-bagong mananampalataya ng Panginoon. So I want to share this video to each and every one of you. Kung malakas yung volume, adjust nyo na lang po yung volume ninyo. Pero nawa sa video na ito, magkaroon tayo ng realization. So let me play this video. What if? What if you had a friend who died without knowing Jesus as their personal savior? What if he or she went to hell? What if one day you received a letter in the mail from beyond? A letter from hell. A letter from your friend in the flames of eternal torment. The following is a dramatic presentation. It was written by a fictitious high school student named Josh to a friend named Zach. Although Zach had every opportunity to tell Josh about Jesus, he didn't. They were best friends. They played soccer together, they went to classes together, they partied together, they shared their lives with each other. But there was one thing Zach held back from Josh: his personal relationship with Jesus Christ. The rest of the story is simple and sad. A few too many beers, a tragic drive home, a crash, a death, a funeral, a letter. Here is that letter in its entirety. A letter from hell. Dear Zach, I died today. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on Earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name and began to look in this thing they called the Book of Life. I guess they couldn't find it though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter into heaven. And the rest would be condemned to hell forever. Man, I was scared. The angel threw me into some kind of holding cell where I've been sitting and thinking for a long, long time. Do you want to know what I've been thinking about? I've been thinking about you. Zach, you're a Christian. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. Well, the question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend,
But if you really were, you would have told me about this Jesus and told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the Lake of Fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified. No, the angels are at the door. Oh, no. No! They're coming in, and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where hell burns. This is it. I am without hope. We're coming closer, closer, closer. My heart is bursting with fear. They're holding me over the flames. I'm damned forever. This is it. They have thrown me in. Fire, pain, hell. Why, Zach? Why didn't you ever tell me about Jesus? Signed. Your friend, Josh. Your friend, Josh. P.S. Welcome. Wish you were here. Wish you were here. Wish you were here. Praise the Lord, ano? Balik po tayo dun sa kwento ng magkakaibigan. Ano yung lesson na makikita natin sa kanila na dapat nating ma-realize? Una, how do you feel about that video? Sana nagkaroon tayo ng ano no, ng mga realization patungkol dun sa napakinggan po natin. Hindi naman yun totoong pangyayari, pero tiyak maraming ganun na nandun ngayon sa lugar na yon na napaisip, bakit ganun? May mga kaibigan akong Christians. Ba't ni isa sa kanila walang nag-share sa akin ng word of God? Lagi ko silang kasama sa trabaho. Lagi ko silang kasama sa school. Nagkukwentuhan kami. They have all the opportunity to share the word of God sa akin. Bakit di nila pinakilala sa akin si Jesus? Bakit hindi nila ako dinala kay Jesus? So nawa dun sa maikling video na yun, meron tayong mga realizations at naging eye-opener ito sa atin. Balik tayo sa kwento ng magkakaibigan. Ano yung lesson na makikita natin sa kanila na dapat nating ma-realize? Actually, napakaraming lesson na pwede nating makita dito sa buhay ng apat na magkakaibigan na nagdala ng paralytic nilang friend doon kay Jesus Christ. Kayo na lang yung magdagdag kasi tatlo lang rin isasabihin ko. Una, true friends bring you closer to Jesus. Binanggit na rin natin kanina, ang tunay na kaibigan sila yung maglalapit sa iyo sa Panginoong Jesus. Yan ang tunay na kaibigan. Sumunod, true friends have faith or hope for you. Ang tunay na kaibigan, hindi siya mawawalan ng pag-asa sa iyo. Hindi niya sasabihin na, ay, kilala ko yung kaibigan kong yan eh. Pangit ugali niyan eh. Pipilosopuhin lang ako niyan eh. Ayokong share niya ng word of God. Wala sila nakikitang pag-asa sa iyo, hindi ganun ang tunay na kaibigan. Napakasarap na, yes, kilala mo yung kaibigan mo, alam mo yung ugali niya, ang tagal niyo na magkasama, pero lagi mong tatandaan, mas kilala ng Lord yung kaibigan mo kaysa sa pagkakakilala mo sa Kanya. So yung kaibigan mong yan, may pag-asa pa yan. Sharean mo ng Word of God. Sumunod, true friends bring healing, not harm. Ang tunay na kaibigan ang idudulot sa iyo comfort, ang idudulot sa iyo joy, ang idudulot sa iyo healing, hindi po harm. Kaya kung nasa circle ka, nasa mga kaibigan ka, napapalibutan ka ng mga tinatawag mong kaibigan na hindi healing yung naidudulot sa'yo, kundi toxicity. Imbis na parang gamot gamot yung gamot yung kat, kagaya nila sa buhay mo, para silang gamot sa buhay mo, hindi, parang nagiging lason sila sa buhay mo. Those are not true friends. Sa oras na ito,
magandang nagsisiyasat tayo if we are surrounded by these kinds of people. Mga taong naglalapit sa'yo kay Jesus, mga taong may nakikitang pag-asa sa'yo, mga taong nagdudulot sa'yo ng healing, comfort, at mabubuting mga bagay. Yan yung tunay na kaibigan. Siyasatin din natin baka may mga circle sa buhay po natin na kailangan na nating alisan. Mga circle na kailangan na po nating iwanan. Alam niyo po, sa pagsunod sa Panginoong Yesus, may mga iiwan talaga tayo. Kasama po doon kahit mga tao. But always remember, kahit mawalan ka man ng maraming kaibigan dahil sa pagsunod mo kay Jesus, we have a true friend in Jesus Christ. Kung maubusan ka ng kaibigan dahil sa pananampalataya mo, nandiyan ang Panginoong Yesus, willing na maging kaibigan ka. Ganun talaga sa pagsunod sa Panginoong Yesus, may mga tao na pagtatawanan tayo sa pananampalataya na meron po tayo. And because of that, dun mo makikita, hindi pala sila yung tunay mong kaibigan. Attend ka sa church, umattend ka sa gawain ng Panginoon, I'm telling you, marami kang magiging kaibigan. Kung hindi ka Zimbabwe, alam niyo yung Zimbabwe, di ba? Lagi-lagi na nating naririnig, kung hindi ka simba uwi, dapat nagstay ka din sa church. Marami kang pwedeng maging kaibigan sa loob ng church na talagang maglalapit sa iyo at higit pang tutulong sa iyo para yung growth mo as a Christian ay talagang lumawak pa, yumabong pa at lumaki pa. So siya sa atin natin ano, mag-isip-isip tayo kung yung mga circle na meron tayo ay healthy pa ba sa buhay po natin bilang Kristiyano or kailangan na nating dumistansya sa kanila unti-unti. Pero tingin din tayo sa ating mga sarili, no? Dapat tinitingnan din natin yung sarili natin eh. Tayo bilang Christian, tunay ba tayong kaibigan? Ikaw, Kristiyano ka. Tinitingnan mo kasi yung mga kaibigan mo eh. Ganito yung mga kaibigan ko, ganito yung mga kasama ko sa work, ganito yung mga kasama ko sa school. How about you? Tingnan mo din yung sarili mo. Ikaw ba tunay ka bang kaibigan sa kanila? What do I mean by that? Dinadala mo ba sila sa Panginoon? Lagi mo silang kasama, mag-breakfast, mag-lunch, kasama mo sila sa paggawa ng assignment. Ibig sabihin maraming opportunity na ibinibigay sa iyo si Lord. Ang tanong, nagagamit mo ba yung opportunity na yon para patunayan na isa kang tunay na kaibigang Kristiyano? Tunay na kaibigang Kristiyano. Are we trying? May effort ba tayong ginagawa? O alam natin na guilty tayo, kagaya tayo ni Zach. Doon sa kwento kanina ni Zach at ni Josh. Sabi pa ni Josh doon sa kanyang sulat, we are best friends. Best friend niya si Zach. Nung na-brought up yung usapin patungkol sa pagiging Christian, imbis na mag-expound, imbis na i-grab ni Zach yung opportunity to share the name of the Lord Jesus Christ, hindi. Sabi dun sa video kanina, he just laughed it off. Tinawanan niya lang. Kamusta po tayo bilang kaibigang Kristiyano? Nawa sa message na ito, marami tayong realization. Although this is very straightforward, ang Word of God hindi laging comfort yung hatid eh.